Ngayon po ay linggo ng dakilang pagpapakasakit ni Jesus o Passion Sunday. Subalit sa linggo ring ito, ating binabalik-tanawan ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kaya't ang pagbebendisyon ng palaspas na iwinagayway nila sa Mesiyas ay atin ding isinasagawa at isinasakatuparan. Kaya ang araw pong ito'y araw din ng pagbibigay pansin at pagpapatibay ng ating layunit hangarin na sumunod kay Jesus. But before we could follow Jesus, are we reconciled with ourselves? Who is He? Sino ba itong Jesus na ito? At ang mga pagbasa natin nagpapakilala na ang Mesiyas, si Jesus, ay isang lingkod. He is a suffering servant of God. Sa unang pagbasa ating narinig kung papaano ang kadustaan ay ginawa ng mga tao kay Jesus. Nawaring walang dangal at dignidad ang turing nila sa Kanya. Pero ano ang tugon ng lingkod ng Diyos na ito na inilalarawan sa unang pagbasa? Higit niyang pinigyang pansin ang naisip kalooban ng kanyang ama, higit sa sasabihin ng iba. Kaya naman hindi niya ginantihan ng kasamaan ang kanilang mga masamang gawa na pagturing sa kanila. Sinuklian niya ito ng katatagan ng loob at kabutihan, sapagkat yun ang layunin at naisin ng Ama na nagsugo sa Kanya. In our human mind, we might ask, does this person loses self-respect as if he loses his dignity as a human person? But for this suffering servant, he give importance much of what the Father are telling him rather than on what people are thinking about him. Yun ang malinaw sa lingkod ng Diyos na ito. Ang pinapahalagahan niya ay hindi yung sasabihin ng iba. Ang mahalaga sa kanya na magbibigay ng dangal ay walang iba kundi ang Ama na nagsugo sa kanya. He will not think what other people will say to him. But what is important to him is no other than the things that the Father wants him to do. This is the suffering servant of God. But such kind of suffering in the second reading, ating narinig kay San Pablo na itong anak ng Diyos, ang Mesiyas, bagamat Diyos, ay hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, niyakap ang pagiging tao, at nagpakasakit at nagpakahirap sa pagbabata sa krus hanggang sa kamatayan. But look at the response of the Father in the second reading. Lahat ng tuhod ay maninikluhod para papurihat parangalan ang ngalan ni Jesus. As if the Father is glorifying, that is the way of life that finds favor in me. Ganung uri ng buhay at pagiging masunurin sa Diyos ang lubos niyang kinalulugdan. Kaya naman lahat ng tuhod ay magninikluhod upang ang Mesiyas na ito nawaring sa mata ng tao'y lubhang nawala ng dangal, subalit ang Ama, ngayon siya'y pinararangalan at pinapupurihan. If this is the image of the suffering servant, the big question to ask, are we willing to follow Him? Or are we willing to be glorified by the people of the world rather than on the God who will give us everlasting life?
Higit ba nating hinahangad ang papuri at parangal ng tao kaysa papuri at parangal na ipinagkakaloob ng Diyos kung tayo lubos na tatalima at lubos na Kanya ay susunod? Kaya ho, sa pagwawagayway natin mamaya at pagbabendisyon natin ng mga palaspas, halalahanin natin ang dalawang martir nating Pilipinong santo may hawak na palaspas. Si Pedro Calunsod at si Lorenzo Ruiz. Ano ang simbolo nito? Ang simbolo ng palaspas na kanilang hawak-hawak ay tanda ng kanilang paninindigan. Kahit na ang mga tao'y waring sumasalungat sa kanilang pinananalig at nais silang patahimikin, ang palaspas ay simbolo ng paninindigan sa ngalan ng Diyos at kahandaan na tumindig sa katuruan ng Diyos kahit na ito'y nangangailugan ng kanilang kamatayan. The palm that we have in our midst are sign of our willingness to be martyrs of faith. And if we want to hold those palms, kindly to think it twice. Kaya ko nga bang panindigan ang katuruan ng Diyos sa gitna ng puwersang higit na makapangyarihan sa mundo at daigdig na ito? Sapagkat kung hindi, huwag nyo na hong hawakan ng palaspas at huwag na kayong magpabendisyon. Hindi po yan palamuti o kaya na may lucky charm o kaya'y panlaban sa mga demonyo at mga diablo o kaya na may mga kulog at kidlat. Those palms that you want to be blessed are symbol of our willingness to embrace martyrdom because of our faith and willingness to follow Jesus. Kaya ho, pag-isipan natin, ang mga palaspas na yaan ay hinawakan ni Lorenzo Ruiz, ni Pedro Calunsod. At dahil sa kanilang pananalig, sila'y nanindigan na tunay silang tagasunod ng ating Panginoong Hesus, kahit na ito'y nangangahulugan ng kamatayan. Sa kwento ng Ebanghelyo, ating narinig ang iba't ibang mga karakter. Kayo po'y inaanyayahan ko to contemplate and enter into that scene on the different personalities of the passion narrative of Jesus. Damahin nyo na kayo ang taga-salaysay. Damahin nyo na kayo si Pilato. Damahin nyo na kayo si Simon Cirene. Damahin nyo na kayo kabilang sa bayan. Let us enter into this world and identify ourselves on the personalities mentioned on the passion narrative of Christ. And I hope you will be disturbed. That at first, there are followers of Jesus, but at the middle of all the suffering that Jesus is enduring, no one among them stand for Him. Yung mga alagad na kanyang kasama ng 3 taon, inanyayahan niyang magdasal sa hardin ng Getsemani. Pero sa halip na siya'y samahan sa gitna ng pagdurusa at paghihirap, anong kanilang ginawa? Sila'y kanilang tinulugan. Physically, they are with them, but they are not empathizing the pain, the loneliness and suffering that Jesus are confronted with. There are a lot of followers of Jesus who deserted Him and allow Him to be alone at the moment He needed them most. But along the way, in the journey towards Calvary, there are new followers
accidentally was able to profess their faith. Simon Cyrene was one of them. Pinagpasan ng krus ni Jesus upang maibsan man lang niya ang kanyang kahirapan. Pangalawa, yung kawal na nakakita sa harapan ng pagkamatay ni Jesus. Ano ang kanyang sinabi pagkatapos malagutan ng hininga si Jesus? Tunay ngang ito'y anak ng Diyos. Pangatlo, yung isang kasama niyang nakabayubay sa krus na nakiusap sa kanya, Panginoon, isama mo kami sa paraiso. Nakita ng magnanakaw na ito na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Kaya't gano'n na lamang ang pananalig niya at paghahangad na isama siya ni Jesus sa kanyang tahanan sa paraiso. At ang pinakahuli, from the beginning and up to the end, it was Mary who stand by and remain and be still. Siya'y nanatili sa simula ng buhay ni Jesus hanggang sa paanan ng krus. Ang pananatili ni Maria bilang ina na marahil hindi naunawaan ang ginawa sa kanyang anak ay nanatili na kapiling ni Jesus. A lot of followers deserted Jesus, but there are new ones who was able to get to know Him better and able to confess their faith and willingness to follow Him. And through Mary's example, she remained and stays to be faithful follower of Christ in season and out of season, even though she does not comprehend what is all these things is all about. He remained and stayed to be faithful even at the foot of the cross of our Lord Jesus Christ. At yan po ang ating mahal na inang Soledad. At yan din sana ang lahat ng deboto ng mahal na ina, inaanyayahang hindi lang maging deboto, tayong inaanyayahan maging disipulo. We are not only being asked to be devotee of Our Lady. In her example, she wants us to be follower of her Son, Jesus Christ. Kaya po pakatandaan, hindi lang tayo mga deboto, tayo po'y inaanyayahan na maging disipulo. At bilang disipulo ni Jesus, kung siya'y humarap sa maraming mga pagsubok, kung siya'y hindi tinanggap ng maraming mga tao, kung siya'y isinakdal at pinagpasan ng krus hanggang sa kamatayan, bilang mga alagad at disipulo, tayo rin ay handang sumunod sa halimbawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang palaspas na nais niyong pabendisyonan mamaya, nais niyo pa bang bendisyonan? Hindi ba kayo natatakot? Yan ay tanda ng paninindigan at pananatili ng katapatan bilang mga tagusunod ng ating Panginoong Hesus. Hindi po yan palamuti, hindi po yan magic, hindi po yan panlaban sa masamang espiritu. Bagkus, yan ay tanda ng paninindigan na ang katuro at halimbawa ni Jesus ang ating susundan. Hindi man natin maunawaan tulad ng mahal na ina, subalit mananatili tayo kahit hanggang sa paanan ng krus, sapagkat batid natin ang Ama na ating pinaglilingkuran, ang Ama na nakakakita ng ating pagsumikap at pagpapagal, ang sa ating magtatanggol, ang sa ating magtatagumpay,
ang sa ating magbibigay ng gantimpala at kaluwagan sa huling bahagi ng ating buhay. Inaanyayahan tayo hindi lang maging deboto, tayong lahat ay inaanyayahang maging disipulo. Panghuli at tema rin ng ating pagdiriwang ng mahal na araw, inaanyayahan ko kayo na tayo mga deboto ng mahal na ina. Pero wag nating kaliligtaan, ang deboto ay disipulo. At sa muling pagkabuhay, hindi lang tayo disipulo, isusugo rin tayo bilang lingkod ni Kristo. Kaya deboto, disipulo, lingkod ni Kristo, misyonero. This is the whole theme of our Holy Week celebration. Huwag tayong manatiling deboto sa mga ganap na mangyayari sa mahal na araw. Let it lead us to reaffirm our decision. I am a follower of Christ. And if I am follower and learner of Christ, then I am willing to be sent in order to collaborate and volunteer myself in the work of the Church of Christ. Kaya po ang ating tema, ako'y deboto, disipulo, lingkod ni Kristo. Hindi po pwedeng hanggang deboto na lang. Kulang po yun. Kailangan ito'y magtulay sa atin na higit nating masundan at matuto kay Jesus. At kung tayo natututo sa Kanya, hahangarin nating paglingkuran siya sa Kanyang misyon sa pamagitan ng pakikisangkot sa gawain ng ating parokya. Kaya deboto, disipulo, lingkod ni Kristo. At yan naman po ang ating tutunghayan sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesus. Tumayo po tayong lahat. Pagkatapos po ng final blessing, yung mga may palaspas na gusto pang pabendisyonan, lumapit po mamaya sa harapan. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Ama naming mapagmahal, pagpalain mo ang iyong kaloob buhat sa langit, ang iyong sambayanan, sa panalangin mong sumunod sa iyong kalooban, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo'y manaugnawa at mamalagi sa inyo, magpasawalang hanggan. Amen. Naihandog na natin ang hapag ng Eucharistia, humayo kayo't ang Diyos at kapway mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Yung mga may dala pong palaspas, can you please come forward?